Sa dulo ng daan na ito ay may dalawang rampa at sayang talaga dahil ngayon wala na. Isa din ito sa nasira ng lindol noong September 30. Pati na rin itong passenger terminal nila na waiting area. So, kumusta mga kamotor ko? Samahan nyo naman ako sa panibagong biyahe natin. Patungo tayo sa Ulaanbaatar Port ng Cebu City. Mga kamotor ko, kung pagod ka galing trabaho pero tuloy pa rin ang biyahe mo, samahan nyo ako ngayong gabi sa isang tahimik pero makulay na kwento. Isang night ride na may madilim at liwanag sa bawat liko dahil ang biyahe natin ngayong gabi papuntang Ulaanbaatar Port o Bugo. Kung bago ka sa channel na ito ang gabi na gusto kong ipakita. Pasensya na agad na medyo madilim ang video kong nakuha. Galing pa kasi ako ng trabaho kaya gabi na ako nakabiyahe. Pero kahit gabi, tuloy pa rin ang kwento kahit sandali. Dahil ang daan ngayon mas maliwanag kumpara noon. Kaya sabay-sabay nating panuorin ang pagbabago ng panahon. Habang umaandar ang motor, ramdam ko ang lamig ng hangin. Tahimik ang gabi pero buhay ang kalsada kaya magandang tawirin. Dati-rati takot kang dumaan dahil sobrang dilim. Ngayon may street lights na halos bawat metro. Safe ka na bumiyahe dito kahit takip silim. Isang patunay na may pag-unlad kahit dahan-dahan ang takbo. Makikita nyo naman sa video ang mga ilaw sa gilid ng daan ko. Ang mga ilaw na hindi lang umaasa sa kuryente ng syudad na ito dahil ang iba gamit nila ay solar power na moderno. Sa umaga nag-iipon, sa gabi nagbibigay liwanag dito. Kahit probinsya, ramdam mo ang pagbabago. Habang papalapit na tayo sa Ulaanbaatar Port, mas kumakalma ang paligid. Ang ingay ng makina ang tangi kong kasama sa gilid. Isang solo ride na may dalang kwento. Kwento ng biyahe, kwento ng buhay ko, at kwento ng lugar na matagal ko nang kilala. Pagdating sa mismong port, mapapansin nyo na mas madilim ang inyong makikita. Hindi sa dahil walang pakialam, kundi dahil may pinagdadaanan ang lugar na ito. Ang mga ilaw dito ay nasira noong September, na lindol na dumaan, at nasundan pa ito ng Bagyong Tino noong Nobyembreng nakaraan. Kaya ang liwanag sa daan na ito ay pagsamantalang nawala muna ngayon. Pero kahit ganon, tuloy pa rin ang operasyon. Pagdating ko sa mismong entrance ng Ulaanbaatar Port o Bugo City, naninibago ako sa kanilang pantalan dito, parang hindi ako mapakali. Dahil noon, sobrang liwanag dito at ngayon ay madilim na masyado. At tayo nang dumiretso papuntang ticketing outlet nila. Doon sa unahan pa, sa kaliwa banda. Nagtataka lang ako bakit madilim ang mga ticketing outlet nila dito. Ang nasa isip ko, mukhang walang biyahe na barko. Kaya magtatanong na lang tayo sa tricycle driver na ito kung may biyahe pa ba ang barko dito. Walay biyahe ron, boss? Masbate. Asan ticketing nila? Ay, balhin na dito. Kaya pala madilim ang mga ticketing outlet kanina dahil sa lindol at nasundan pa ito ng bagyo kaya ito'y nasira. Doon na sila sa mismong Ulaanbaatar Port building nagpwesto pagsamantala. At sa dulo ng daan na ito ay may dalawang rampa at sayang talaga dahil ngayon wala na. Isa din ito sa nasira ng lindol noong September 30. Pati na rin itong passenger terminal nila na waiting area. At kung nagugutom ka, bukas pa naman dito ang kanilang restaurant o karinderya. At tayo nang pumunta sa ticketing outlet nila. Dahan-dahan lang tayo magpatakbo dahil ang area na to ay hindi pa simento. At andito na tayo sa kanilang pagsamantalang ticketing outlet area. Dito mismo sa Ulaanbaatar Port building, ang linya na ito ay pangpasahero at sa kabila naman ay pangsasakyan o cargo sa biyaheng Masbate ng shipping lines ng KU. At salamat naman, ang mga nakalinya ng pasahero dito ay may upuan. Mga ilang minuto lang, tayo na ang susunod kukuha o bibili ng ticket patungong Masbate, Kawayan. Huwag kalimutang ilista ang pangalan mo sa kanilang dokumento at ang tawag nila dito ay manifesto. Gusto ko sana ng tourist ticket pero puno na kaya no choice tayo, regular ticket ang bibilhin natin dito. Tourist ticket ay 600 at regular ticket ay 400 pesos. At sa mga pasahero na gusto ng tourist ticket, mas agahan yung pumunta dito para siguradong makakuha talaga kayo. At dito naman sa kaliwang bintana, ito ang pagsamantalang ticketing ng Asnar Shipping papuntang Palumpon, Leyte at ang biyahe nila ay madaling araw ng alas 12 kagaya din ng Kawayan, Masbate. Pagkatapos mo kumuha ng ticket ay kukuha ka rin ng terminal fee na 20 pesos only. So mga kamotor ko, noon may tatlong biyahe ng barko dito sa Ulaanbaatar Port o Bugo. Ang mga barko na ito ay Asnar Shipping, Light Shipping at KU Shipping Lines. Pero sa ngayon wala na ang Light Shipping dito dahil lumipat sila pagsamantala sa Maya Port ng Daan Bantayan, Cebu. Sa kasalukuyan, ang bumabiyahe lang dito na barko ay ang Asnar Shipping papuntang Leyte at ang KU Shipping Lines papuntang Masbate. At dahil umabot ka dito sa dulo ng aking video, pwede ba tayo makahingi ng pabor at tulungan mo ako mag-subscribe sa aking YouTube channel dahil ang goal natin ngayong taon mag 1,000 subscribers. If you subscribe, much better. Maraming salamat sa panonood mga kamotor ko. Ride safe palagi at kita-kita tayo sa susunod na adventure. Ingat sa biyahe at enjoy your trip. See you. Peace out.